Olivia's POV. Maaga akong gumising ngayon dahil gusto ko mag-exercise sa mini gym na nasa gilid ng bahay ni na Gabriel. Naghilamos lang ako sa banyo pagkatapos ay nagpalit ng manipis na damit at tight shirt pagkatapos ay lumabas na ako sa silid ko. Inabot ng halos 2 oras ang pag-workout ko bago ko ipinasyang bumalik na sa aking silid. Pagkapasok ko pa lang sa sala ay isang malakas na sipol ang nagpahinto sa akin. Naroon pala si Gabriel habang nakaupo sa couch at nagkakape. Bakas ang paghanga sa mga mata nito habang namamasyal ang tingin sa kabuuan ng aking katawan. Nakadama ko ng pagkailang sa ginawa niya. Medyo na-conscious din ako dahil naliligo sa pawis ang buong katawan ko. I'm sure, mukha kong gulay na hindi fresh ang itsura. Ano nang tinitingin-tingin mo riyan? Sambit ko rito para pagtakpan ang pagkapahiyang nararamdaman ko dahil sa ginawa niyang pagtitig sa katawan ko. Teka, bakit ako tong nahihiya rito? Hindi ba dapat ito mahiya sa akin? Dahil kung makatitig siya sa akin ay wagas? Nothing. Bakit? Masama bang titigan ka? Wala naman sigurong bayad ng pagtitig sa'yo, kaya libre kong gawin yon. Tila baliwalang sagot ni Gabriel. Hindi na talaga ito nahiya sa akin at hantaran itong sinuyod ng tingin ng aking kabuuan kahit na tinitingnan ko siya na masama. Gusto mo bang tusukin ko yung mga mata mo? Nandidilat ang mga matang tanong ko rito. Sa halip na mapahiya, ay ngisihan lang niya ako. Inis na nagmarcha ako pupunta sa aking silid. Hindi ko na lang pinansin ang ginawa nitong pagsipol dahil tiyak na mas lalo ko maiinis sa kanya. Kahit kailan talaga, napakababaero at walang modo na lalaking to. Tiwala ko na hindi na ako tatakasan ni Gabriel, kaya hindi ako nagmamadali sa pagligo. Halos inabot ako ng 1 oras sa loob ng shower bago ko naisipang lumabas. Wala namang lakad si Gabriel, kaya isang puting shorts at abot ng aking tuhod ng haba ang isinuot ko at tinernohan ko ng pink na blouse. Napangiti ako nang makita ko ang hitsura ko sa harap ng salamin. Nagmukha akong teenager sa hitsura kong to. Pagkatapos kong tuyuin ang buhok ko, ay lumabas na ako sa aking silid at bumaba sa sala. Pero napakunot ang noo ko na makita kong isang bouquet ng mapulang rosas na may nakapatong sa center table. Kanino kaya galing ang bulaklak na yan? At para kanino naman kaya? Hindi ko napigilang tanong sa aking isip habang naglalakad palapit sa sofa. Habang naglalakad ako, ay nakasalubong ko si Sonia. Nagtaka ako na makita ko ang nanunuksong ngiti sa mga labi nito. Umupo ako sa sofa na nasa harapan ng center table. Wala sana akong balak na alamin kung para kanino ang bulaklak. Ngunit nahagip ng aking paningin ang puting greetings card na nasa ibabaw ng bulaklak. Biglang nabuhay ang aking curiosity kung para kaninong bulaklak at sino ang sender. Kinuha ko ang card para basahin, ngunit hindi ko pa man nababasang nakasulat sa card, ay narinig ko ang malakas na tikhim mula kay Gabriel na palapit sa akin. Do you like the flowers, Olivia? Tanong ni Gabriel, habang nakapaskil sa labi ang matamis ng ngiti. Para sa akin bang bulaklak na to? Paniniguro ko sa kanya. At para mas makasigurado ako na para sa akin talaga ang bulaklak na nasa harapan ko, ay binasa ko ang nakasulat na pangalan ng sender sa tarjeta. Parang sa akin ang bulaklak, nakasulat pa sa big letters ang aking pangalan. Pero bakit naman niya ako bibigyan ng bulaklak? Of course! Alangan naman para kay Sonia ang bulaklak at chocolates na yan. Pamimiloso po nito sa akin. Aba, at may chocolates pa palang kasamang bulaklak. Ngayon ko lang nakita dahil natatabunan ng bouquet ng bulaklak ang isang malaking bar ng chocolates. Ang ibig kong sabihin, bakit mo naman ako bibigyan ng bulaklak at chocolates? May gusto ko sigurong hingin sa no. Gusto mo bang umalis nang hindi ako kasama? No way. I'm sorry, pero hindi na mangyayari yun, Gabriel. Aniya ko. Pagkatapos ibinalik ko sa ibabaw ng bulaklak ang tarjeta. Kung sukol niyo to sa akin para payagan ko siyang umalis na mag-isa, ay hindi ko to matatanggap. Ano ka ba naman, Olivia?
Wala ka man lang kasweet-sweet sa katawan mo? Hindi yan suhol, kundi ibinibigay sa'yo bilang babaeng nililigawan ko. Siguro naman, hindi mo na ako tatanungan kung nililigawan ba kita, dahil yan na ang patunay na nanliligaw ako sa'yo. Paliwanag ni Gabriel na biglang nalukot ang ilong. Muntik na malaglag ang aking panga nang marinig ko ang sinabi nito. Seryoso ba talaga to? Niligawan niya talaga ako? Si Gabriel Villatore, na playboy at hindi marunong manligaw, ay bigla na manliligaw sa kanyang babaeng bodyguard? Hindi yata kapanipaniwala. Ngunit ang mas hindi kapanipaniwala ay ang kilig na naramdaman ko. Mukhang hindi ko namalayan na napalambot na palang lalaking to sa aking puso. Seryoso ka ba sa panliligaw mo sa akin? Seryoso mukha na tanong ko rito habang naglalakad siya palapit sa akin. Kung sakaling muli ako magmahal, ay sisiguraduhin ko siya na ang lalaking huling mamahalin ko. Kaya gusto ko makasigurado kung seryoso ba siya sa kanyang nararamdaman si Gabriel para sa akin. Dahil baka bigla na lang ako ma-fall rito ng tuluyan, tapos pinaglalaroan lang pala niya ako. Hinapit niya ako sa bewang na makalapit sa akin. Of course, Olivia. So ano, masaya ka ba na binigyan kita ng bulaklak? Biglang tumaas ang kilay ko nang marinig ko ang tanong nito sa akin. Parang babasaging kristal ang damdamin na nararamdaman ko at biglang nabasag nang marinig ko ang sinabi nito. Sino bang matinong manliligaw ang magtatanong sa babaeng nililigawan kung masaya ba to dahil binigyan ng bulaklak at chocolate? Hindi to seryoso sa akin. Pinagtitripan niya lang ako. Sa inis ko rito, ay bigla kong inapakan ng malakas ang isa nitong paa pagkatapos itinulak ko siya paupo sa sofa. Dinampot ko ang bouquet ng bulaklak at inilapag sa kandungan nito. Sa'yo na lang ang bulaklak at chocolates mo? Dahil hindi mo mabibilog ang isip ko dahil dyan. Inis na sabi ko rito. Pagkatapos ay bigla ko na lang siyang nilayasan. Hindi ko na nakita kung ano naging reaksyon nito sa sinabi ko dahil hindi ko siya nilingon. Hay naku Olivia, asa ka pa na magseseryoso sa isang babaeng isang Gabriel Villatore. Sa kabilang banda, nag-stretch ako ng aking mga kamay pagkatapos kong tumayo sa ibabaw ng kama. Pagkatapos ko palang isulat sa aking laptop ang report ko at sinend ko yun sa email ni Ninong Zandro. Every 2 weeks ay nagsasend ako ng aking report rito para may update siya sa akin at sa trabaho ko. Kaagad na rin ako lumabas sa aking silid. Sa wakas, lumabas ka na rin sa kwarto mo Ate Olivia. May pag-aalala sa boses sa salubong sa akin ni Ivy pagbaba ko sa sala. Bakit naman? May hindi ba magandang nangyari? Nagtataka kong tanong sa kanya. Tinapos ko pa kasi ang report ko dahil kailangan ko nang ipadala to sa aking boss. Dugtong ko pa rito. Umalis si Kuya Gabriel Ate Olivia. Gusto kong sabihin sa'yo, ngunit pinagbantaan ako ni Kuya na pauwiin niya ako sa mismong bahay ng mga magulang namin kapag nagsumbong ako sa'yo. Pagtatapat sa akin ni Ivy. Mukhang wala sa mood si Kuya nung umalis at hindi ko rin alam kung saan siya nagpunta. Baka muli na naman pagtangkaan ng kaaway niyang kanyang buhay. Nakakainis talagang Gabriel na to. Akala ko hindi na niya ako tatakasan, kaya naging kampante na ako na bawasan ang pag-i-strict ko rito. This time, hindi ko alam kung saan to hahanapin dahil inalista ni Gabriel ang tracking device na nilagay ko sa relo nito. Huwag ka mag-alala Ivy, mahahanap ko rin ang kuya mo. Ani ako rito dahil alalang-alala ang mukha nito. Tinalikuran ko na si Ivy at bumalik ako sa aking silid para magbihis. Nang matapos, ay nagmamadali na akong lumabas ng bahay. Dahil hindi ko alam kung saan nagpunta si Gabriel, ay pinuntahan ko na lang isa-isa ang mga bar na bukas ang 24 hours. Sa mga ganoong klaseng lugar naman kasi, nagpupunta ang binata kapag tumatakas sa akin. Ngunit naubos ko na ng puntahan ng mga bar, ay hindi ko pa rin mahanap si Gabriel. Naabutan na ako ng gabi sa paghahanap rito, ay hindi ko na mabilang kung ilang beses na ako nakatanggap ng tawag mula kay Ivy at nagtatanong kung nahanap ko na ba ang kuya nito. Dahil hindi ako kumain ng tanghalian, kaya alas 6 pa lang ng gabi ay kumakalam ng aking sikmura.
Nagpa siya akong pumasok sa isang restaurant sa kahabaan ng Timog Avenue sa Quezon City. Kailangan kumain muna ako para makapagpatuloy ako sa aking paghahanap kay Gabriel. Makakatikim talaga sa akin ng isang malakas sa suntok ang lalaking yon? Ano naman kayang naisipan nito at muli akong tinakasan? Nagalit kaya to dahil sa hindi ko pagtanggap ng mga bulaklak na ibinibigay nito sa akin kaninang umaga? Nainis kasi ako nang tinanong niya ako kung masaya na ba ako dahil binigyan niya ako ng bulaklak. Kailangan pa ba niyang itanong sa akin ang bagay na yon? Pakiramdam ko tuloy ay binigyan lang niya ako ng bulaklak dahil sa sinabi ko at hindi dahil sa gusto niya akong bigyan. Hindi galing sa puso nitong pagbibigay niya sa akin ng bulaklak kaya nasaktan ako. Dahil aminin ko man o hindi, ay nakapasok na si Gabriel sa aking puso nang hindi ko namamalayan. At hindi ko akalain na muli akong iibig sa isang playboy. Mas playboy pa kaysa sa ex-boyfriend ko. Good evening, ma'am. Tuloy po kayo? Nakangiting bati sa akin ng isang waiter sa pintuan ng restaurant. Ninitian ko lang siya at bahagyang tinanguan. Umupo ako sa pang-isahang upuan na malapit lang sa pintuan. Thank you, sabi ko sa waiter nang iabot niya sa akin ang menu. Binuksan ko ang menu at sinuyod ng tingin ang mga nakasulat sa ulam. Mula sa binabasang menu ay hindi sinasadyang lumagpas ang aking mga mata. Hindi ko inaasahan na sa loob ng restaurant na to ko pala makikitang taong hinahanap ko. Mag-isang nakaupo si Gabriel sa upuan at umiinom ng wine. Ngunit alam ko may kasama to dahil may pinggang may laman ng pagkain ang nasa tapat nito. Akman tatayo na ako sa aking kinauupuan para lapitan si Gabriel nang biglang dumating ang kasama nito. Nakaramdam ako ng pinungkurot sa aking puso na makita kong isang napakagandang babae palang kasama ni Gabriel. Kaya naman pala tinakasan niya ako dahil makikipagkita to sa isang babae. Kung ganon, hindi nga totoo mga pinakita nitong pagsiselos at pagkagusto sa akin. Sabi ko na nga ba at hindi ito magbabago. Once a playboy, always a playboy. Bakit may pakiramdam ako na ibang pagtrato ni Gabriel sa babaeng kasama nito ngayon? Mukhang espesyal rito ang babaeng to dahil ipinaghila pa niya ng silyang mauupuan ng babae na mukhang galing lang sa banyo. Hindi ko to nakitang ganito sa mga nakaraan nitong flings. Sino kaya ang babaeng yon at ganito siya kung tratuhin ni Gabriel? Ang pinungkurot na naramdaman ko sa aking puso ay nadagdagan na makita kong tumayo ang babae at hinalikan sa labi si Gabriel. Walang pakialam ang babae kahit na nakafocus sa kanila ang lahat ng mga mata ng mga taong nasa loob ng restaurant. Mukhang nagustuhan naman ni Gabriel ang ginawa ng babae dahil hindi man lang nito pinigilan ang babae o di kaya isinaway sa ginawang paghalik rito. Kalma, Olivia. Kasalanan mo yan. Dahil kahit alam mong playboy si Gabriel, ay nahulog pa rin ang loob mo sa kanya. Sermon sa akin na muting tinik sa aking isip. Pumikit na lang ako at huminga na malalim para pakalmahin ang nagsisikip kong puso. Halos hindi ko malunok ang inunguya kong pagkain dahil pakaramdam ko ay may nakaharang na kung anong bagay sa aking lalamunan. Mabigat din ang aking pakiramdam na para bang may nakadagan na mabigat na bagay sa aking puso. At isa lang ang dahilan kung bakit ganito ang nararamdaman ko. Selos. Oo, nagseselos ako dahil sa nakikita kong close si Gabriel at ng babaeng kasama nito. Sobrang sweet ng babae sa rito, kaya hindi na ako magtataka kung iisipin ng lahat ng mga tao sa loob ng restaurant na magkasintahan ng dalawa. Hindi ko ina-expect na makakaramdam ako ng ganitong katinding sakit. At mas lalong hindi ko inaasahan na ganito pala kalalim ang nararamdaman ko para kay Gabriel. Paano to nakapasok sa puso ko ng ganito kalalim? Dahil hindi ko naman magawang lunukin ang kinakain kong pagkain, kaya huminto na lang ako at pilit na kinalma ang aking sarili. Baka kasi kapag hindi ako makontrol ang sarili ko, ay lapitan ko silang dalawa at patikimin ang aking malakas sa kamao. Kahit mahirap, pilit kong kinukumbinsing aking sarili na dapat ang trabaho kong aking isipin kaysa sa anumang nararamdaman ko kay Gabriel. At mabuti nga na maaga ko natuklasan na kahit anong mangyari
ay hindi na taga magbabagong pagiging babaero nito. Ilang minuto ko na tong lihim na binabantayan na mapansin kong 3 lalaking pumasok sa loob ng restaurant at naupo sa pang-4 na mesa mula sa mesa ni na Gabriel. Yung dalawa ay balbasarado ang muka, samantalang isa naman ay mukhang bangag na tila katatapos pala mag-session ng pinagbabawal ng gamot. Sabihin man na masyado akong judgmental, ngunit talagang hindi mapagkakatiwalaan ng mga itsura ng mga to. Lalo pa, at pagpasok pa lamang nila sa restaurant, ay agad na lumikot ang kanilang mga mata. At na makita nila si Gabriel, ay agad umupo ang mga to sa mesang hindi kalayuan sa binata. Walang kamalay-malay naman si Gabriel sa panganib na dumating dahil nakafocus lang ang babaeng kausap ang atensyon nito. Hindi ko naiwasang makaramdam ng inis rito. Alam naman ito na may mga taong nagtatangkang pumastang rito, kaya dapat ay maging alisto to kapag umaalis siya ng bahay na mag-isa. Wala sana akong balak na lapitan si Gabriel. Ngunit na makita kong tumayo ang dalawa sa 3 lalaking mukhang gun sa naglalakad palapit sa wala pa rin kamalay-malay na binata, ay mabilis akong tumayo sa aking kinauupuan at inunahan ang 2 lalaki na makalapit kay Gabriel. Gusto kong iparamdam sa kanilang aking presensya at para malaman nilang alam ko kung anong binabalak nilang gawin. Tiyak na kilala na naman ako ng mga taong nagtatangka sa buhay ni Gabriel at alam nilang aking kakayahan. Kaya magdadalawang isip ang mga ito na umatake habang nasa paligid ako. Na makita nga ako ng 2 lalaki naglalakad palapit kay Gabriel, ay agad ako nagsipagbalik ng mga to sa kanilang mesa. Nanlaki naman ang mga mata ni Gabriel na makita ko nakatayo sa harapan ng mesa nila. Halatang hindi nito inaasahan na makita ko sa loob ng restaurant na to. "Anong ginagawa mo rito, Olivia?" Tanong nito sa akin pagkatapos ay sumuyap to sa babaeng kausap. Siguro ay nag-aalala to na baka mag-isip na masama sa kanya ang babae at bigla na lamang tong iwan. Muli ako nakaramdam ng kirot sa aking puso. Ngunit pilit ko tong inignora. Matibay akong babae, matibay ang aking puso, kaya hindi ako basta-basta magpapatalo sa pesteng pag-ibig na to. "Ano pa bang gagawin ko rito? E di sinusundan ka?" Sagot ko sa seryosong anyo. Wow! Gusto kong palakpakan ng aking sarili dahil nagawa ko magsalita ng diretsyo na hindi nauutal dahil sa pagpipigil ng aking emosyon. Kahit na hindi ko inimbitahan ni Gabriel na maupo sa bakanting upuan, ay walang paalam na basta na lang akong naupo. Nagkataong nakaharap ako sa 3 lalaking kahina-hinala ang kilos, kaya makikita ko ang lahat ng kanilang mga galaw. "Who is she, Gabriel?" Tanong ng babaeng kadate ng binata. May pagkamaarte sa akin pagdinig ang boses ng babae. O baka naman pandinig ko lang ang tila maarte nitong tono dahil nagsaselos ako rito. "I'm his bodyguard, miss. I'm Olivia Lopez." Mabilis kong pakilala sa aking sarili. Inunahan ko na si Gabriel sa pagsagot. "Bodyguard? Bakit? May nagtatangka ba sa buhay mo, Gabriel?" Lumarawan ang pag-aalala sa magandang mukha ng babae. Hindi ko maintindihan kung bakit tila napaplastikan ako sa nakikita kong pag-aalala sa mukha nito. Parang boses at mukha lang nito ang nag-aalala. Ngunit hindi ko naman nakikita sa mga mata nito na nag-aalala siya sa binata. "Bakit babaeng bodyguard mo, Gabriel? Kaya ka ba niyang ipagtanggol sa mga taong nagtatangka sa buhay mo?" May pagdududa ang mga matang sinuyad niya ako ng tingin mula pulo hanggang paa. At hindi ako maaari magkamali sa nababasa kong inis at disappointment na nababasa ko sa mga mata ng babae. Halatang hindi nito nagustuhan ang nakita nito. Baka na-insecure siya sa akin. Di hamak naman kasi na mas maganda ako sa kanya. Naka-ismid na sabi ko sa aking sarili. "Huwag ka mag-alala, Chloe. Kahit babae si Olivia, kaya niya akong protektahan." Pagtatanggol sa akin ni Gabriel, naikisimangot ni Chloe. Halatang hindi nito nagustuhan ang ginawang pagtatanggol sa akin ng binata. "Olivia, met my childhood friend, Chloe Montemayor." Pakilala ni Gabriel sa akin sa babaeng lalong sumimangot nang marinig ang sinabi ng binata. Maya-maya ay ito naman ang pinakilala niya sa akin.
Chloe, she is my bodyguard, Olivia Lopez. Chloe Montemayor? Biglang may umilaw sa aking isip nang marinig ko ang buong pangalan ng babaeng kasama ni Gabriel. Chloe Montemayor, ang ex-girlfriend ni Gabriel na siyang dahilan kung bakit ito naging playboy? Akala ko ba sa makabilang buhay na to? Paano ito nabuhay?